Magandang umaga po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito pong muli si Pastor Himlord Daniel Alfonso para po sa ating morning devotion. Ngayong July 31, 2020. Huling araw ng buwan ng Hulyo. Inaanyahan po yung bawat isa sa atin na tayo ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin upang patuloy na makapanambahan sa umagang ito. Maraming salamat po sa buong magdamag na iyong patnubay sa amin. Na sa kabila ng masungit na panahon ay hindi ba kayo pinabayaan? Pagkus ay patuloy ba kaming binibigyan ng mapayapang tulog, mapayapang magdamag na aming naranasan kagabi, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy mo po kaming pakapaspusin ng iyong banal na Espiritu upang mas maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa umagang ito. Lord, sa umagang ito, nais aming ialay sa iyong pagkakataon at oras na ito. Lord, binibigyan namin sa iyo iyong kapamahalaan, Panginoon. At patuloy na ikaw ang siyang patuloy na manguna sa aming gawain sa oras na ito. Ihanda mo rin, Panginoon, ang mga kalooban at puso ng bawat makikinig ngayon upang sa bawat salita na aming marininig, Lord God, ay patuloy kaming mag-reflect at patuloy kaming lumago sa pamamagitan ng mga salita na ito. In Jesus' name, pamahalaan mo, Panginoon, ang aming gawain ngayon at patuloy po namin itinatagubilin sa iyo ang oras na ito. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu upang mas maunawaan namin, Lord God, yung iyong mga salita sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Bago po natin marinig at basahin yung ating talata sa umagang ito, ay nais ko pong i-play sa atin yung isang awitin mula sa Lower Story entitled Grace. Pakinggan po natin yung awit na ito bago natin basahin yung ating teksto ngayong umaga. Ito po yung awitin na Grace by Lower Story. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do for me. It's great things I have done. And now you gently break me. And loving me, you take me. And hold me as my Father. And mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up? And I keep on letting
As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up? And I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. Purihin po yung Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng awit na atin pong napakinggan. Ngayon pong umagang ito, ang ating pag-uusapan ay nandoon sa Matthew chapter 22 beginning verse 1 hanggang 14. Yan ito po yung kanyang sinasabi. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng isang talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbininan. Sabihin niya sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangan, matao at inyong aniyahan ang lahat ng makikita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, ano pat napuno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. At sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirap. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa isang mabiyayang mensahe ng mabiyayang mensahe ng banal na kasulatan na ating pong nabasa sa umagang ito.
At ngayon mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, ay bago po natin marinig yung mensahe ng buhay, ay nais kong i-play sa atin yung isa pang awitin na ito mula sa Maranatha Singers bago natin marinig yung salita ng Diyos, entitled He Knows My Name. Pakinggan po natin ang awit na ito at pagkatapos ay marinig natin yung mensahe ng buhay ngayong umagang ito. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. Muli po, isang magandang araw sa ating lahat. At ngayong umagang ito, yung ating pag-aaralan ay Matthew chapter 22, beginning verse 1 to 14. Ito po yung kasalan sa Kana. Pagkatapos nito, ay kwento natin yung storya. Yung hari ay nagdaos ng piging para doon sa kaarawan ng kanyang panganay na anak. Pagkatapos, meron talagang mga inanyayahan. Sila yung mga chosen people na inanyayahan doon sa kasal. Kung titingnan po natin ang background nito, ito talaga yung Israel.
yung mahal na city ng ating Panginoon, yung pinili ng Diyos para dun sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga tinawag ay yung mga Israelita at yung Israel. Sabi dun sa mga alipin, tawagin nyo na yung mga inanyayahan. Ibig sabihin po, specific people yung kanyang tinawagan, which is yung mga Israelita. Pagkatapos nito, hindi sila tumalima. Isang beses, dalawang beses nanawagan yung hari, walang nagpunta. Mas inuna yung kanilang mga trabaho. At dahil dito, ang sabi ng hari sa mga alipin, nakahanda na yung piging, ngunit yung mga taong inanyayahan ay hindi dumalo. So, inutusan niya yung mga alipin niya ngayon. Pagkatapos sabi niya, punta kayo sa mga lansangan. At sino mang makita ninyo, anyayahan ninyo. Nangangahulugan po na noon, yung kaligtasan ay nandoon lamang sa mga Israelita o nandoon lamang sa mga chosen people. Kung sino yung pinili ng ating Panginoon, sila lamang yung ligtas. Ibig sabihin, before, the salvation is only exclusive for the Jews, for the Israelites. Dati yung kaligtasan ay eksklusibo lang sa mga tinawag ng Diyos o dun sa kanyang mga pinili. Dumating ang pagkakataon na yung kaligtasang ito ay inopen na para sa lahat. Nang makita ng Panginoon yung hindi pagtalima ng mga tao na kanyang pinili, dito ngayon nabuksan yung pagkakataon upang yung kaligtasan ay maging para sa lahat na. Ibig sabihin nito, sa panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, nawala na yung barrier. Nawala na yung barrier sa pagitan ng mga tao. Ibig po sabihin nito, dahil dumating na si Kristo at sa panahon ni Jesus Christ, yung salvation ay naging free for all. Regardless kung ano yung katayuan sa buhay, regardless kung sino ka, Griego, Hintil, Hudyo, no matter what. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naging available yung kaligtasan. Kung titignan po natin dito sa ating binasa, sa Matthew 22, unang-una ay kilala ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Ito yung bayang Israel, yung kanyang bayang pinili. Sa kabila ng kanilang kapalaluhan, ay sila yung pinili ng Diyos. So dumating yung kainan, dumating yung handaan. Pagkatapos ay yung lahat ng kanyang inimbitahan na specific persons or specific group of people, hindi dumating. Dumating yung time na yung kaligtasan ay inopen niya para sa lahat. Kung dati, meron siyang exclusivity or natatangi lamang doon sa kanyang mga pinili. Ngayon, dahil doon sa grace ng Panginoon, ibinukas yung kaligtasan para sa lahat. Sa lahat ng tatanggap at mananampalataya sa Diyos. Ganon kabuti yung Panginoon. Hindi niya tinitingnan kung anong estado meron ka. Hindi niya tinitingnan kung ano ang kalalagayan mo sa buhay. Ang importante sa Panginoon, kung tatanggapin natin yung kaligtasan o yung offering na yon
ng Diyos sa ating lahat. Ganon kalaki at ganon kabuti yung Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Katulad po ng binanggit dito, na wala na yung pagiging exclusive ng salvation. Dahil ang gusto ng Panginoon, mas marami yung makatanggap ng blessing mula sa Kanya. Kaya sabi sa mga alipin, punta kayo sa mga lansangan. Anyayahan ninyo ang sinuman na inyong makita. Ibig sabihin, yung Panginoon ngayon ang nagbigay ng pag-asa para dun sa lahat. Hindi na lamang dun sa kanyang pinili. Ngunit lahat ng pupwedeng tumanggap at mag-receive ng invitasyon. Ibig sabihin, that's the grace of God. Yun yung grace ng Panginoon na ibinibigay para sa lahat. In order for us to gain salvation. Ngayon, wala ng Griego, wala ng Hudyo, o wala ng kahit sino. Even yung mga hintil, o yung mga nasa labas at hindi ka dapat doon sa biyaya ng Diyos, pinaging dapat na niya. Kasi ngayon, ino-offer sa atin yung salvation. Lahat po tayo. Walang sinisino. Ang pinaka-importante lang, kailangan nating tanggapin yung ating dakilang Panginoon. Ganon yung kabutihan ng Diyos sa ating lahat. Bagamat palalo ang bawat isa sa atin, palalo ang bawat isa sa atin. At mas madalas na sinusumay natin ng Diyos, yung kanyang kamay, yung kanyang offer na kaligtasan, ay nandiyan lang. Ang inihintay lang lagi ay tayo kung tatanggapin natin o hindi. Ganon kalaki yung kabutihan ng Diyos para sa ating lahat. Ipinakita rito sa talinhaga na yung offering ng Diyos ay laging naka-angkla sa atin. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito. Kaya nga po tayong lahat ay binigyan ng Diyos para magkaroon ng pagdedesisyon. Hindi niya tayo ginawang robot na sumunod sa Kanya. Pero ang pinakamagandang binigay sa atin ng Panginoon is our free will. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan para magdesisyon sa buhay na ito. Kung pipiliin natin yon o hindi. Ganon katindi at ganon yung pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi isinasaalang-alang niya yung bawat isa sa atin. Ang nais niya lang ay ibigay sa atin ng kaligtasan. Pero nasa atin ang pagdedesisyon kung tatanggapin natin ito o hindi. Yun po yung nangyari nung dumating si Kristo. Dati exclusive yung kaligtasan para sa mga Israelita, para sa mga Hudyo. Pero nang dumating yung ating Panginoon, inopen niya yung opportunity para sa lahat. At dahil sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon ng malawak na opportunity yung bawat isa. At ang naging laban ngayon ay kung tatanggapin mo yung offer na ito o hindi. Mas naging maganda ba? Yes. Kasi ngayon, wala nang barrier. Wala nang chosen people. Ngayon, ang nais ng Panginoon, hinihintay niya lang yung ating pagtugon.
sa kanyang panawagan. Bakit hindi natin subukan? Mag-join na tayo dun sa piging na kanyang ino-offer para mas maranasan natin yung ganda ng buhay, yung kainaman ng buhay, yung kasayahan na mapabilang doon sa kaharian ng ating dakilang Panginoon. Bibihira po yung ganitong kalalagayan. Kapag ang nag-i-invite sa atin ay yung Diyos, yung ating Panginoon, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Sapagkat yung kanyang invitation, sa kanyang invitation, magkakaroon tayo ng assurance, magkakaroon tayo ng hope, magkakaroon tayo ng protection, at lalong-lalo na, we can always have abundance dun sa blessing ng ating Panginoon. Lahat ng kakailanganin natin ay nandoon na sa Panginoon. Nasa Diyos na po yung lahat ng ating mga pangangailangan. Pag nasa Kanya ka, hindi ka magkukulang. At lalong-lalo na, pag nandun tayo sa Panginoon, nakakasiguro tayong ligtas at safe tayong lahat. Sapagkat ang humahawak ng buhay mo ngayon, walang iba kung hindi yung ating Panginoon. Ang susi para maranasan yung Diyos sa ating mga buhay ay tanggapin natin kung ano yung kanyang invitation sa atin. Huwag na po tayo maging pasaway. But in order to experience Christ and yung kanyang lordship sa buhay natin, para mas maranasan mo yung Panginoon sa buhay mo, ang kailangan po nating gawin, tanggapin si Kristo at papasukin sa ating mga puso at buhay upang yung kanyang biyaya ay patuloy na dumaloy sa ating lahat at patuloy na ibigay niya sa atin yung putong ng buhay, ang buhay na walang hanggan, na makakamit mo lang kapag tayo ay nandoon na at tinanggap na natin yung invitation ng Lord sa ating mga buhay. Pag nandun po tayo sa Panginoon, we can always experience fullness and greatness ng Diyos sa ating mga buhay. May experience mo yung isang bagay na hindi mo pa na-experience before. Kasi, hindi mo ba tinatanggap yung invitation ng Diyos sa buhay mo? Pero I can assure you, when we accept the invitation of Christ sa ating mga buhay, we will never be the same again. Sapagkat yung blessing ng Lord, ibibigay sa atin. At mas maranasan natin yung kagandahan ng buhay ng nandoon sa ating dakilang Panginoon. Nagsisimula ang lahat ng pagbabago kapag ka unti-unti mong tinanggap yung Panginoon sa buhay mo. Nagkakaroon tayo ng kapanatagan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, at higit sa lahat, yung pananampalataya ay patuloy na lalago kapag tinanggap natin yung ating Diyos. Kaya kung nais po natin ng matiwasay na buhay, ng mapayapang buhay, at buhay na nandoon sa ating Panginoon, panahon na para tanggapin natin yung invitation niya sa ating lahat. At pagpatuloy tayo sa buhay at kabanalan na ipinagkakaloob sa atin ng ating dakilang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon magsama-sama po tayo
at patuloy nating maranasan yung kagandahang loob ng ating Panginoon na patuloy na iginagawad sa ating mga buhay. Sa kabila ng mga pagkakataon na tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Ngunit yung kanyang pagmamahal, ngunit yung kanyang biyaya, at higit sa lahat, yung kanyang nag-iisang anak ay ibinigay sa atin sa kabila ng ating hindi pagiging dapat. Magkaroon lamang tayo ng kaligtasan at maging bahagi tayo ng kanyang kaharian. Mula ngayon hanggang sa mga darating na panahon, let's enjoy what God has given us, yung salvation na ibinigay sa atin at pinagkaloob sa atin. I-enjoy po natin ito. At sana, hindi lang natin ito sarilihin. Yung kaligtasang ating tinanggap, ipagsigawan natin. At ibahagi natin sa iba. Upang sila man ay magkaroon din ng experience kung paano maligtas at tanggapin yung ating dakilang Panginoon. Ngunit mangyayari lamang yon kung yung kaligtasang ating tinanggap ay patuloy nating ilalakad at patuloy na makakaapekto sa buhay ng iba. Sapagkat ang nais natin, hindi lang tayo yung maligtas, bagkus ay yung iba din naman po ay maligtas sa pamamagitan natin na ginagamit ng Diyos para abutin ang ating mga kaibigan, yung ating mga kakilala, at higit sa lahat, yung mga taong malalapit sa ating buhay. Kaya tayong lahat na binago ng Diyos at binigyan ng panibagong karanasan sa buhay na ito. Panahon na para tayo ay mangusap at iparanas din sa iba yung kaligtasang ating tinanggap mula sa ating dakilang Panginoon. Ito po yung salita ng Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Diyos ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Tumako po tayo sa announcements. Nagpapatuloy po yung ating gawain na ito. At ito po ay mula Lunes hanggang Sabado, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, araw-araw. Ito po yung ating morning devotion. Ngayong new normal, lalo dito sa LSU, hindi ka pwedeng mag-ikot sa mga bahay-bahay. Pero meron na po kaming church services every Sunday, 9 to 10 a.m. Pag merong pagkakataon na dadalaw, ay dadalaw po tayo. Pero dati, napakahigpit dito. Hindi po napapapasok ng mga tao ng basta-basta kung hindi ka nakatira dito sa loob. At lahat ng mga empleyado dito ngayon ay merong work pass. Ang ipanalangin natin ay maging maayos ang lahat at bumalik na sa normal ang ating pamantasan. Pero sa ngayon, nagpapasalamat tayo dahil mula nung June 1, nung sumulat tayo sa presidente, ay pinayagan po tayong pumasok dito sa university. Nagsimula yung aming gawain ng online. Pero simula noong June 28, 2020, pinayagan po kami ng face-to-face gathering dito sa ating iglesia, dito sa LSU Interfaith. Ang mga members lang na po pwedeng umattend ay yung mga nakatira dito sa loob ng pamantasan. Ayan, sila Ma'am Maylem, sila Doc Galindez. Sila yung mga members natin na nandito sa loob. Nagpapasalamat po kami dahil mula noong June 28 hanggang sa kasalukuyan ay patuloy tayong nananambahan sa church natin from 9 a.m. to 10 a.m. ng umaga. Gayun din po ay nais namin na humingi rin ng tulong sa inyo. Panalangin natin yung aking lola
na ngayon ay nasa ospital pa rin sa Uslayan dahil nagkaroon po siya ng heart enlargement and kidney failure. Nagpapatuloy po yung kanyang dialysis at napapasalamat kami sa Panginoon sapagkat yung daloy ng kanyang blessings ay ganun na lamang. Malaki yung bayarin pero gumagawa ng miracles ng Diyos. From 180,000, halos 8,000 lang yung binayaran namin. Malaking tulong yung PhilHealth ni Mami sa kanya. At patuloy po natin siyang ipanalangin. Si Mrs. Remedios B. Alfonso na patuloy siyang makarecover doon sa kanyang sakit. At muling makasama naming pamilya sa San Jose. Ngayon din po, ngayon ay Friday. Malapit na naman ang araw ng linggo. Nawa lahat ng manggagawa ay ating ipanalangin. Lahat ng tatayo sa pulpito by Sunday ay i-bless ng Panginoon at patuloy na maranasan natin yung kagandahang loob ng Diyos na kanyang patuloy na ibinibigay sa ating lahat. Sa ganitong diwa, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay pag-ibayuhin natin yung ating pananampalataya at yung binigay na faith ng Panginoon o yung binigay na kaligtasan ng Diyos ay atin pong patuloy na gamitin at pag-ibayuhin sa lahat ng pagkakataon. Sa ganitong diwa, mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoon, bago po tayo manalangin, at bago natin isara yung ating gawain, pakinggan po natin ang awit na ito mula sa Hillsong entitled Faith. At pagkatapos, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Teacher. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know, hey, standing and believing, I can do all things through Christ, who strengthens me. I'm reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Hey, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Hey, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know, hey, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me.
Purihin po yung Panginoon sa isang mabayayang mensaheng muli ng awit na ating narinig ngayong umaga. Pag-ibayuhin nga po natin yung ating pananampalataya na ating tinanggap mula doon sa Panginoon. Mula nang buksan niya yung opportunity na ibigay yung blessing, hindi lamang doon sa mga chosen people, sa mga Israelita, hindi bagos, ay para ito sa lahat na. So, yung ibinigay sa ating opportunity, yung ibinigay na kaligtasan, sa pamagitan ng pananampalataya, patuloy po natin itong gamitin at patuloy sana natin itong isapamuhay sa araw-araw nating pakikibaka at paglilingkod sa ating dakilang Panginoon. Bago tayo manalangin, nais ko pong mag-shout out. Happy birthday sa aking kapatid, si Denise Marie Alfonso. Siya po ay nagka-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Naway patuloy siyang magpalain ng Diyos at patuloy niyang maranasan yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang buhay. Yun po ay yung aming pangalawang babae. Sinundan ni Naima. Tapos si Shame. Kanyang palayaw ay Shame. Ayan. Pero ang kanyang name is Denise Marie Alfonso, celebrating her birthday today. Pupunta sana ako ng San Jose, kaya lang hindi pwede. Ayan. Dahil sa pandemic, pero mamaya ay video call na lang natin siya. So, ayun. At ayun po, tayo po ay saglit na yumuko at tayo ay manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sapagkat ngayon, hindi na exclusive yung salvation. Ngayon, inopen mo ito para sa lahat sa amin. Dahil sa iyong kagandahang loob, ay nagkaroon ng pag-asa ang lahat. All walks of life, patuloy mong tinatanggap. Patuloy mong inaanyayahan dakilang Diyos. Maraming salamat po sapagkat laging naka-offer yung kaligtasan na ibinibigay mo sa amin. Maraming salamat at binigyan mo kami ng free will upang makapagdesisyon kung paano namin tatanggapin ang alok mo na kaligtasan. Thank you so much, Lord, doon sa iyong providence na ibinibigay sa aming lahat. At dahil sa iyo, Panginoon, nakita mo kami ng kaligtasan na aming tinatamasa at inilalakad ngayon. Thank you so much, Lord, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. At nawa, dakilang Diyos, ang kaligtasan ito na aming tinanggap ay patuloy namin gamitin sa aming pang-araw-araw na buhay at patuloy din kami maka-inspire ng bawat tao at maging daluyan kami ng iyong mga pagpapala. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa opportunity ito na iyong ipinagkaloob. At simula ngayon, Lord God, amin po itong pangahawakan at amin itong inalakad sa aming mga buhay. Ngayon din, Panginoon, pagpalain mo yung aking kapatid, si Denise, sa kanyang pag-celebrate ng kanyang birthday sa araw nito, July 31, 2020. Maraming salamat po sa panibagong taon ng kanyang buhay na iyong ipinagkaloob. Nawa, patuloy mo siyang inayo sa anumang uri ng pagkakasakit at patuloy mo siyang i-bless at pakaranas siya ng isang magandang buhay sa kanyang espesyal na araw sa araw na ito. Ngayon din, Panginoon, patuloy naming inalalapit sa iyo yung aking lola na patuloy mong pagpalain sa mga oras na ito. At nawa ay patuloy po siyang makarecover sa kanyang sakit, Lord God.
patuloy mong hipuin ng iyong mapagpalang kamay si Mami at naniniwala kami makakalabas din po siya ng ospital sa lalong madaling panahon. Thank you so much, Lord, sa iyong pag-aaruga sa kanya at sa patuloy na providence na ibinibigay mo sa aming pamilya. Lord, tulungan mo kami na patuloy lamang na manangan sa iyo, sa iyong kapangyarihan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng ito. Naniniwala kami sa iyong kapangyarihan na patuloy kang kikilos sa aming lola kay Mami. At patuloy mong gamitin yung lahat ng doktor na sa kanya ay tumitingin, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng katalinuhan, mababigyan ng lunas, hindi lamang yung sakit ni Mami, Lord, ngunit yung lahat ng naka-admit sa ospital ng Wesleyan. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na po yung ating gawain at patuloy tayo sa nang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng ating Panginoon. Iba na tayong pinagpala ng Diyos, hindi naman yung ating mga buhay ay patuloy na maging pagpapala para po sa iba. At na may patuloy tayong kuhanan ng inspirasyon ng ibang tao. Ang makita naman po sa atin ay isang pagpapala, isang inspirasyon para sa kanila. At pagdating ng panahon, i-imitate yung ating mga gawain at patuloy tayong maka-impluwensya ng iba upang hindi lang tayo yung tumamasa ng kaligtasang ating tinanggap. Pagkos may bahagi din natin ito sa iba. At sa pamamagitan natin, maging instrumento tayo ng pagpapala ng Panginoon. At pagdating ng panahon, magkaroon tayo ng isang tao na pwedeng makasama at ma-invite upang siya man ay maranasan niya yung kaligtasan na ating naranasan. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Ito pong muli, si Pastor Himmler Denison Alfonso, broadcasting live mula dito sa CLSU Interfaith Chapel. Bukas po, magkita-kita tayo muli sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. From Mondays to Saturdays. Sa ngalan po ng CLSU Interfaith Chapel, CLSU Interfaith United Methodist Church. Ito pong muli si Pastor Himmler Denison Alfonso. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Amen. Have a great day and God bless us all. In Jesus' name, amen.